Maraming salamat, Congressman Rody, sa iyong pagpakilala sa akin. At happy birthday, Kong Rody. Ang saya-saya nitong ating okasyon na ito, no? Ang daming sayawan, kantahan, ang daming panauhin. Makasama ko sa pamalaang nasyonal, nandito rin sila Vice Governor Hoson, at iba't ibang mga mayor na narito, mga taga Maynila, siyempre mga taga-distrito. At ako ay nasisiyahan na tayo magkasama sa okasyon ng birthday ni Kong Rody. Kanina pa kami magkasama doon sa Cabiao. At doon naman sa Cabiao ay binindusyan na, nagkaroon tayo ng blessing at pagpangalan sa Cabiao Bridge sa ngalan ni Senator Gaudencio Antonino. Etong tulay na ito, ang kwento ni Rody ay 4 na administrasyong nakatiwangwang. 1990 sinimulaan, nung si Rody ay umupo at ako ay Pangulo, 30% pa lang na kompleto mula nung 1990. Pero natapos na natin yung additional 70%, natapos nung isang taon, November, at ngayon ay nagkaroon ng blessing sa okasyon ng birthday ni Rody at pinangalan sa kanyang ama na minamahal ng Nueva Ecija. Ang tatay ni Rody at ang aking tatay ay nagkasama sa politika. Unang takbo ni Senator Gaudencio para senador ay kasama siya sa line-up ni Diosdado Macapagal. Nung siya ay tumakbo bilang re-election, hindi na Pangulo ang aking tatay, at ilang araw lamang bago, one day before elections, ay nagka-aksidente at namatay. Pero humalili sa kanya si Tita Magnolia at nanalong number 3 senator. Senator Gaudencio Antonino was not an ordinary politician. He was a statesman. He waged a campaign against increasing congressional allowances. At ikinatutuwa ko naman na ngayon, for the second generation, magkaalyado muli ang Antonino at Macapagal. Kaya lalong makabuluhan itong ating pagsasama-sama sa pagdiriwang na birthday ni Congressman Rody. Hindi lang dahil sa wakas, nabuksan na natin yung tulay na laging kulang ng pondo mula 1990 hanggang nakatapos sa ating administrasyon. At ito ay natapos natin sa ating administrasyon, una sa lahat, dahil nagkaroon na tayo ng pondo mula rin naman sa mga reforma ng buwis na sila Congressman Rody rin. Pinaglaban nila, kasama na yung mga congressman na narito ngayon. And we want to welcome Congresswoman Minya Roman of Bataan and Congressman Go of Sultan Kudarat. At hindi lang yon, dahil natapos ito dahil sa walang pagod na pagpa-follow up ni Congressman Rody. Kaya naman, karapat-dapat na ang tulay na yan ay tatawagin nating Antonino Bridge. Naway yung tulay na yan at yung ibang proyekto na dinistribute natin kanina, karamihan nun mula sa PDAF ni Congressman Rody, ay sana maging paalaala, hindi lamang sa magandang pamana ni Senador Gaudencio Antonino sa bansa at sa probinsya ng Nueva Ecija, kundi na rin para ipaalaala sa taong bayan tungkol sa mga mahihirap na desisyon na kinailangan gawin natin para magbigay daan sa umangat ang kita ng bayan,
para naman makaraos ang ating bansa, lalo na sa mga kasalukuyang mahihirap na panahon. At paano tayo nakakaraos? Dahil sa tagumpay ng kita ng bayan na nagbibigay daan para sa higit na pamumuhunan sa infrastruktura, gaya ng tulay na itinayo natin sa wakas pagkatapos ng ilang dekada, at yung ating puhunan sa taong bayan, gaya ng pinagbudmod kanina, sa training, sa livelihood, sa health services, sa peace and order, at napaka-importante yung mga serbisyong yon sa mga panahon ng paghihirap. Ang pagsipa ng pandaigdigang presyo ay talagang nagkaroon ng hindi ka nais-nais na epekto sa Pilipinas sa pamamagitan ng tumaas ang presyo ng pagkain, langis, bigas. Kaya tumaas ang inflation rate at malalim ang nararamdaman ng ating mahihirap. Kaya salamat muli kay Rodi at sa iba't mga congressmen dahil nagkaroon tayo ng foresight para magplano para sa mga araw na ganito. Yun nga, yung mahihirap na desisyon gaya ng tax reform, pero rin yung mga magiginhawang desisyon gaya ng tax exemption na ginawa ng Kongreso basta ang kita ninyo ay 200,000 a year or below, income tax exempt na kayo. Salamat sa ating mga congressmen. Yung inangat ang buwis, lalo na sa value-added tax. Ito ay nagbigay sa atin ng pondo para mamuhunan sa infrastruktura, para magbigay ng ginhawa sa pinakamahihirap, sa mapamagitan ng mga yung programa na makakabigay sa atin ng ginhawa sa pagtaas ng presyo ng enerhiya at pagkain. Itong presyo ng enerhiya at pagkain talagang natatamaan ng taong bayan. Pero ang ating foresight ay pinapayagan na palawakin pa natin itong programa para ang ating bansa ay makakaraos sa mahirap na panahon hanggang mag-turn around ang pagdaigdigang ekonomiya. Yung mataas ang presyo ng enerhiya, mataas ang presyo ng pagkain, nagsasama-sama yun dahil yung fertilizer ay oil-based at mahal ang fertilizer, nagiging mahal ang pagkain. Nueva Ecija, #1 rice producer sa buong bansa, pero nagkakaroon ng kamahalan dahil mahal ang fertilizer. Kaya, sa kaarawan ni Rodi, sa ibabaw ng mga regalong binigay ni Rodi kanina sa mga taga-distrito, ay dadagdagan natin. Para sa 1,000 magsasaka sa distrito ni Rodi, ay magbibigay tayo ng 1,000 pesos subsidy bawat isa sa kanila para sa fertilizer. Sana yung 1,000 magsasaka na magsasaka sa more or less 1,000 hectares, kung magiging mas mura ang fertilizer nila dahil sa ating subsidy, siguro naman mas lalaki ang kita at sa ganon, mas magkakaroon din ng ginhawa ang ating mga mamimili ng bigas. Kaya yon ang ating dagdag regalo para sa mga magsasaka sa distrito ni Rodi sa araw ng kanyang happy birthday at salamat sa iyong kantang Walang Iwanan. Maraming salamat. Happy birthday, Rodi.